Okay, okay, let us declare sa ito ang Bible declaration, itong isa itong mga Bible. This is my Bible, I am what it says I am, I can do what it says I can do, I can have what it says I can have. Therefore, I boldly confess that my mind is alert, my heart is receptive to receive the incorruptible, indestructible seed of God's Word. And I will never be the same again. My family will never be the same again. The disciples will never be the same again. HCF ministry will never be the same again. In Jesus' name, amen. Okay, so selfie with your Bible. So, to encourage everyone, no, nga atong ibalik pagdala ang Bible sa church. Asa, mami? So ako hangyo ang matag usa nga mo forward ta atong i-fill in ang lingkuranan para ang mga moabot kanang naay diha ra siya sa likod. Sige, ingnay mong tapad nga good morning. Good morning. Na you are blessed. You are blessed. Na blessed ka nga niya karon. Blessed ka nga niya karon. Amen. So ato mga kaigsunan nagkanang kuan sila nanguli sila sa lain-lain nga probinsya. Mata sila karon sa live. Okay. So padayon nga punta igsoon sa ato ang topic tema this month all about kingdom management. Okay, so para pa na, atong allow ang Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit, we acknowledge you. You are precious. You are powerful. You are the one to convict everyone sa mga huna-huna, sa mga kasing-kasing. Holy Spirit, I allow your power, your lordship, your kingship sa matag usa nga maminaw sa imong pulong. Holy Spirit, magahatag kang milagro, magapamuhat ka ba ng mga milagro sa matag-usa ng kinabuhi. Holy Spirit, we acknowledge you sa mong taliwala karon. Wala ako'y mahimo kung wala ka. Wala ako'y mabuhat kung dili ka magapamuhat. Dalaygon ka, Holy Spirit, sa matag-usa ng mga kinabuhi. We honor you, we glorify your name in Christ Jesus' mighty name. Amen. Amen. Okay, so praise God, no? Nining kabuntagon or nining tibok simana, grabe yun ang mga gibuhat ni Lord sa atong kinabuhi. Amen? So akong gihangyo ang mga musician diri sa tubangan. Okay, si Arita diri sa tubangan karong kuan. So tanan nga nasa ibabaw, nabay mga Bible na. Okay. So akong gikuan bisan ang mga sa media, no, og dili makatarong og kuan, pwede ra gyud mo mag-replay tan-aw mo sa replay. Para dili ninyo dili mawahi ang nasa online para ma-normalize ra gyapon. Okay? So, pwede ra maka-replay unya. Okay, so ato ta sa kanang tema igsoon kingdom management. And I'm dapat kingdom management. Kingdom management. So, title na to this morning is about Principle of God. Amen? Principle of God. So, before pa na, let us declare sa itong self-declaration, I am disciple, I am a person of discipline, I am a discipleship process, I am a holy nation,
I will produce a holy generation. So vision to expand the kingdom of God from one place to another. Mission, let every people of God who receive the gift of salvation in Christ to be founded by the word of Christ through discipleship. Goal, let all people repent and become a believer of Christ, from believer into disciple, and to disciple into discipler. Amen. So pwede ra gordyahan dito usapon te. Okay, so Okay. So, Chief Corbalios, I am Holy Nation, honoring God's word, obedience living, loving community, yielding heart, nurturing faith, abiding in Christ, transforming lives, inspiring worship, outreach ministry, nation touched by grace. Amen. So, this week, igso nagato ako nga naigibuhat si Lord sa tuang matag-usa nga kinabuhi. Amen. So, matod pa sa verse sa Isaiah 60 verse 22, the smallest family will become 1,000 people, and the tiniest group will become a mighty nation. At the right time, the Lord happen. Amen. So, ito ang verse this year. Hapit na ni Mahuman. New life, new means new life must increase. Amen. Nagato ko nga naagi nag-increase sa matag-usa na to nga kinabuhi. Amen. Amen. So, title na yung kabuntagon, Principle of God. So, unsa day ang prinsipyo sa Ginoo sa atong kinabuhi? Matod pa dira, managing life according to His ways. So, ang pag-manage sa kinabuhi nato, dili ni pag-manage lang sa ato ang kaugalingong understanding. Mabita na ingon ang pulong sa Ginoo. Ingon ang Proverbs, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. Because gusto ni Lord nga mag-manage sa atong kinabuhi o ang pagdumala sa atong kinabuhi, not according our principle, but according His principle. Because kung ato ang prinsipyo ang masunod, okay, lahi-lahi tag prinsipyo. Ako, lahig prinsipyo, si Mami, lahig prinsipyo. Kitang tanan, lahig tag prinsipyo. Dili gyud ta magka-unite. Amen? Dili gyud ta magka-unite. Dili, unya, kung imuhang pong prinsipyo ang sundon, pwede man ka, o kapuyon ka, dili ka, ganahan mo basag Bible, kaya naaman kay prinsipyo. Di, kapuy man karon, gikapuy ko karon, prinsipyo na ko, matulog sa ako, di sa ko mabasag Bible. So, kung imo ang prinsipyo ang sundon, dili gyud nimo ma-please si Lord. Dili gyud nimo simba ang Ginoo. So, mao bitaw na sa matag-usa na ang kinabuhi, kinahanglan gyud masabtan nato how to manage sa ato ang life sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? Amen. So, that's why atong tun-an karon pipila lang ka mga principle ni Lord, principle of God. So, ang prinsipyo ni Lord to manage our life according to His way. Ang atong kinabuhi, need nga ma-manage, dili pamaagi according sa imong pamaagi, kundi according sa pamaagi sa Ginoo. Amen? So, yung name tapad, are you ready? Are you ready? Amen. So, matod pa diha, the kingdom of God does not operate by human ideas, but by God's principles. So, ang gingharian sa Ginoo, dili need gidumalahan. So, sa tawhanon nga pamaagi, kung dili sa prinsipyo nga gikan sa Ginoo. Amen? Kuha na diha sa ibabaw? Okay. So, when we, matod pa diha, try to, speak Tagalog siguro, Taglis, English. So, matod padre, when we manage our life according to His principle, we experience His blessing and order. So, last Wednesday, sino dito ang nandito pag Wednesday? Amen. Sinong anong title pag Wednesday? God's order. God's order.
Amen? So, not human order, but God's order. So, connected lang to sa Wednesday na topic. So, when we manage our life according to His principle, we experience His blessing and order. So, that's why sabi ng Matthew chapter 6:33, let us read. Matthew chapter 6:33, atong basahon. Sahaji. Pero, higit sa lahat, unahin niyo ang kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kalooban niya, at ibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. So matod pa dira, sabi dito sa English, sa NLT, seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. So this is the principle of God, not the principle of human. Because the principle of God sa bawat isa ng bawat tao or ang kagustuhan or ang kalooban ng Diyos sa bawat isa, seek the kingdom of God. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, seek the kingdom. Seek the kingdom. Sabi nga dito, seek the kingdom of God above all else. Kung sabi ng Biblia, above all else, wala nang ikapantay pa. Amen? Wala nang papantay pa sa Panginoon. Wala nang papantay pa na unahin mo. Kundi yung kingdom ng Panginoon ang unahin mo. Sabi nga dito, above all else, and live righteously. Amen? And He will give you everything you need. So, dyan mo na maranasan ang blessing ng Panginoon. Kapag sinisik mo ang kingdom ng Lord, above all else, and His righteousness, and live His righteousness, sabi nga dito, He will give you everything you need. Amen? Sabi nga ni Solomon, no? Sabi ni Solomon, paano kung maranasan mo lahat? Si Solomon, naranasan niya lahat. Kayamanan, naranasan niya lahat. Babae, naranasan niya lahat ni Solomon. Pero sabi nga ni Solomon sa kanya mga salita sa Ecclesiastes, sabi nga doon, walang kabuluhan ang lahat. Amen? Dahil mawawala lang tayo dito sa mundo. Amen? Lahat na ating matanggap ay walang kabuluhan. Anong sinabi dito sa Matthew chapter 6:33? If you seek the kingdom of God above all else and His righteousness, sabi nga dito, He will give you everything you need. Amen? He will give you everything you need. Hindi sinabi everything you want. Hindi sinabi kung ano yung gusto mo. But everything you need. Amen? Nakita natin dito, the principle of God. Kung ano ang gusto mo, yun ang ibinigay ng Panginoon sa'yo. Hindi yung want mo. Amen. Dahil ang dami nating want sa buhay. Amen? Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito, gusto ko siya. Gusto ko naman siya. Hindi naman niya ako gusto. Di ba? Dami nating want. But ang gusto ni Lord, your need. Sabihin mo sa katabi mo, your need. Your need. Ang gusto ni Lord ay your need, hindi yung want mo. Amen. Amen? Hallelujah! Kaya nga, hindi tayo pareho ng estado. May mayaman, may mahirap, dahil according to your need, God, He give you. Amen? Kasi kapag hindi na need natin, masisira talaga ang buhay natin. Kapag hindi na need mo, at kaya, sabi nga doon sa devotion natin kahapon, so, di ba linta? Nabasa ba ninyo yung sa Proverbs? Yeah. Amen. Ano yung walang katapusang pagpangayo bitaw? Pagpanghingi? Spirit of? Mukhang wala ba? Pakibasa nga. Sa Proverbs 30. 30 to 11 man sa to. 30-50. Yan. Kana. Mike.
Sige, Gigi lang dali mic. Sige, May dalawang anak ang linta. Bukang bibig nila. Bigyan mo ako. Bigyan mo ako. May 4 na bagay na hindi nakokontent. So, anong sinabi? May spirit of linta. Amen? Matod pa the lik has 2 daughters. Na iduha ka, anak ang linta. Sabi nga doon, give the cry. Og dili hatagan, hilak. Amen? Sa ato pa, o sa tao pa kada, kapag hindi mo matanggap yung gusto mo, yung want mo, ay talagang emotional ka. Amen? There are 3 things that are never satisfied. Amen? Hallelujah. 4, the grief. Sabi nga doon, ang kamatayan, walang katapusan. Land which is never satisfied with water and fire, which never say enough. Amen? Hallelujah. So, spirit of linta, yon ang, ano yun na espiritu? Yung gusto mo lang ng, ikaw lang ang mabigyan. Hindi mo gusto ikaw yung magbigay. Amen? So, kung may makakilala tayo dyan, na ganyan, sabihin mo, hindi yun ikaw. Sabihin mo, hindi yun ikaw. Spirit of linta yon. Amen? So, ang espiritu sa linta, gusto lang na niya nga, tagae ko, I need this. Give me. Pero kung sabihin na, magbigay ka, give. Ayaw ko. Because, that's spirit of linta. Pero sabi nga dito sa Matthew chapter 6:33, seek the kingdom of God above all else, and His righteously, He will give you everything you need. Amen? Kaya huwag kang magtaka kapag may hinihingi ka na gusto mo, hindi pa binigay ng Panginoon. Amen? Dahil God give you everything you need. Hindi mo pa yon need. Amen? Kaya may pinipray ka, Lord, bakit hindi mo pa siya binigay sa akin? Bakit hindi mo pa binigay ito? Kasi ang gusto ng Panginoon, ang principle ni Lord, yung need mo. Yung mga tao din na nawala sa'yo, ay, huwag ka nang magtaka. Amen? Huwag ka nang magtaka, hindi yung need mo. Disturb. Nagbigay ng disturb sa buhay mo. Amen? Kaya huwag ka nang magtaka na may mga bagay na dinipart ng Panginoon sa iyo dahil gusto ni Lord yung need mo lang. Ang tao, gusto ka sa give me. I want this. Amen? Hanggat sumayaw na lang, give me. Dahil yun ang gusto ng tao, pero ang kalooban ng Diyos, He give what you need. Amen? So, that's a principle of God. Ang principle ng tao ay gusto mo lang, but ang principle ni Lord, kung ano ang kailangan mo. Amen? Kaya nga, kung pumunta ka ng grocery, ang daming gusto mo, pwede lahat, di ba? O pumunta ka ng department, gusto mo ngang maangkin lahat ng gusto mo. Pero, wala kang pera. Di ba? Kaya, ang gawin mo, yung need mo lang talaga. Amen? Yung need mo lang talaga ang hinahanap mo. Amen? So that's why, tinuturuan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Now, ang kalooban ng Diyos ay yung need mo lang, hindi yung wants mo. Amen? Kaya huwag kang magtaka kung may pinipray ka ni Lord dahil yun ang wants mo, hindi pa binigay ng Panginoon, hindi pa yun need sa'yo. Amen? Kung may kailangan ka, Lord, I need this. Need mo lang yan, pero gusto ni Lord, need mo yan, but ang tingin ng Panginoon, Lord, I need this. Kasi dapat i-different,
ano natin, need ba talaga natin o gusto lang natin? Amen? Okay. So number one, principle of God is principle of worship. What is worship? So worship is God first always. Sabihin mo ng Panginoon, sabihin ng kapatid mo, God first always. O makarinig ka ng word worship, ang nasa isipan mo, God first always. Amen? Tayo, halika, pumunta tayo sa church. Anong gagawin natin? Mag-worship tayo. Anong kalooban ng Lord? Ano ang principle ni Lord? God first always. Amen? Halika, pumunta tayo sa kwarto. Anong gagawin natin? Mag-worship tayo. God first always. Magbasa ka ng Bible. Okay? So, naintindihan natin? Sabi dyan sa John 4, 23-24, let us read. John 4, 24, 23-24. Pero dadating ang time at actually dumating na nga. Nasa tulong ng Espiritu, sasambahin ng mga tao ang mga ama kung sino talaga siya. Ibibigay nila sa kanya ang pagsamba at nahalagang gusto niya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya magsasamba lang siya kung sino talaga siya sa tulong at kapangyarihan ng Espiritu. Amen. Sabi nga dito, mga kapatid, sa verse 23, but the time is coming, sabi ni Jesus, but the time is coming, indeed, it is here now. Inga sabihin ng katabi mo, the time is coming, indeed, here now. You're now. Nandito na. Amen? Amen. Sabi dito, when true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. So ano yung totoong worshiper? Nag-worship spirit, nag-worship sa Father in spirit and in truth. Ano yung spirit? Simple, spirit. Amen? Spirit and in truth. Truth means word of God. Okay? So sabi nga dito, the Father is looking. Sabihin mo sa katabi mo, the Father is looking. The Father is looking. Oh. Anong principle ni Lord? Tumitingin siya sa taong totoong nag-worship sa Kanya. Amen. Amen? Sabi dito, the Father is looking for those who will worship Him that way. So my principle, how to worship God the Father. My way to worship Him. Amen? Hindi yung worship mo, hindi yung kalooban mo lang, ito yung gusto ko, naka-worship na ako sa Panginoon, okay na to. Hindi. Ano yung kalooban ng Panginoon? Ano yung kalooban ng God the Father? To worship Him. Spirit and in truth. Amen? Ano yung spirit? If we talk about spirit, hindi separate yon sa body. Amen? Separate yon sa physical. Spirit nga. So ano yung spirit? Spirit, ito yung totoong na born again or totoong nagbago sa kalooban natin, ito yung may connection sa God the Father. Kaya nga, if we are true born again, you are true worshiper. Kasi hindi ka makapunta ng kingdom ng Panginoon kapag hindi ka na born again. Amen? Amen. Kaya ang binago ng Diyos, yung Spirit. Yung Spirit, ang totoong nag-worship sa Abba Father. At makita yon sa reaksyon ng physical mo. Amen? Amen. Naintindihan natin? Amen. Pwede ba yon? I will worship you, Lord. Sabi ng Biblia, lahat ng nandun sa templo, anong sabi yun sa Revelation? Yung nasa loob lang ang bibilangin.
Amen? Huwag nyo nang bilangin yung nasa labas. May nasa labas pa. Pero ang lahat ng binibilang ay nasa loob lang. Anong meaning sa temple? Ang temple ay tayo. Amen? Amen. Ang temple ay tayo. Ang binibilang lang yung totoong templo ng Diyos na nandun talagang Espiritu ng Diyos sa buhay niya. Because the true worshiper is who worship Spirit and in truth. Ano yung truth? The Word of God. Because the Word of God is Christ. If Christ is in you, indeed, na nasa atin, we can worship God in spirit and in truth. Amen. Amen? That's why ang totoong na born again ay talagang gusto niyang magbasa ng Biblia. Ay talagang buhay. Ang totoong born again, yon talaga ang kinakain niya araw at gabi. Amen? Oh, sayon ra. Talagang dali ra nimo mailhan, dali ra nimo mahibawaan. Kilalang-kilala mo yung taong born again na. Gustong-gusto niyang kainin yung word ng Panginoon. Amen? Gusto niyang kainin talaga yung word ng Diyos dahil yon ang totoong worship natin sa Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. May verse nga ako, nakalimutan ko, na ang totoong anak ng Diyos ay gusto sa tawagan na sa Bisaya, gusto maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Mokag asa to dapita. John 8:44, I think. Palihog ko ko. Ito, John 8:44. Adili. 58. Okay. So, makita na to diha. No? Tanawa ko no, palihog ko. Basta diha na dapita. Dili sa 40, 40. Dili. Okay, diha na. So, mabasa na to diha, no? Sa John lang 'yon, sa John. Mabasa natin na ang totoong anak ng Diyos ay gusto talaga niya makinig sa 47. Okay, pakibasa sa John 8. Nakikinig sa mga salita ng Diyos ang nanggagaling sa Diyos, pero hindi kayo galing sa Diyos, kaya hindi kayo nakikinig. Ay, talagang alam mo na kung sino yung anak ng Diyos. Amen? Amen. Oh, kapag walang gana ka sa Biblia, anak ka ng Diyos. Yung loob mo. Amen? Pero yung physical mo, you're under attack ni Satan. Kaya hindi mo gusto nang magbasa ng Biblia. Dahil kapag magbasa ka ng Biblia, ay talagang mabago ka, maborn again ka, dahil ang kalooban ng Diyos ay maborn again ka, dahil yun ang kagustuhan ng Diyos na mapunta ka sa kingdom niya. Amen? Okay, pakibasa nga. Okay, dito. Anyone who belongs to God. Sabihin mo sa katabi mo, belongs to God. Belongs to God. Listen gladly. Ay talagang, tingnan mo yan katabi mo, malipayon ba? Or katugon? Ay talagang gladly. Amen? Yes, Lord, akin yan. Amen? Amen. Gladly to the word of God, but, sabi dyan, but you don't listen because you don't belong to God. Oh, madali mo lang. Oh, kaya may mga, kung tingnan natin ang prinsipyo ng Diyos, ay talagang makita tayo kung ano tayo. Amen? Sabi ng iba, wag mo akong wala lang akong time. Ang time mo, lahat, sa Diyos galing yan. Amen. Bakit hindi ka magbigay ng kahit 1 oras
sa umaga at 1 oras sa gabi na magbasa ng kanyang mga salita. Amen? Kung wala kang time, kaya sabi ng Panginoon, kung prinsipal ng Diyos talaga, kunin ko yung time mo lahat. Dito ka na, anak. Wala ka ng time sa akin. Uwi ka na. Okay. Gusto mo, uwi ka na. Uwi ka na, anak. Gusto kong may time ka palagi sa akin. Amen? Oh. Paano mo makilala yung tao? Ano ang prinsipyo ng Panginoon makilala yung katabi mo? Paano mo makilala mo siya na talagang nasa Panginoon siya? Gladly na nakikinig sa kanyang mga salita. Kaya yung mga instrumentalist, no, na ay talagang pagkatapos ng guitar, drum, talagang doon sa likod. Wala yan dito. Sabihin sa Panginoon, sabihin mo sa katabi mo, wala yan dito. Wala yan dito. Amen? Kasi nandito kayo sa harap. Amen. Amen? Kaya nga, may disiplina dahil alam ng Panginoon ang need mo. Hindi lang yung wants mo. Amen? Amen. Hallelujah. Because the true worshipers worship the Spirit in truth. Psalms 25 verse 6. Sabi nga doon. Psalms 25 verse 6. Tara, mag-worship tayo at magbigay galang. Lumuhod tayo sa harap ni Lord, siya ang nag-create sa atin. Amen. Sabi dyan, Psalms 25 verse 6, come, let us worship and bow down. Ano yung pag-worship ni David? King siya. Sabihin mo sa katabi mo, king ka ba? Queen ka ba? Bakit hindi ka mag-worship ng paluhod? Hindi ka mag-worship ng bow down. Sabi nga dyan, si David, sabi ni David, amen? Sabi ni David sa verse 6, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord and our Maker. Sabi nga dito, sabi dyan, sa verse 7, for He is our God, we are the people, He watcher over the flock under His care. If only you would listen to His voice today. Hallelujah! Dahil yun ang prinsipyo ng Panginoon. Amen? Sabihin mo ng katabi mo, love ka ng Lord. Love ka ng Panginoon. Amen? Dahil gusto ni Lord na mag-worship tayo sa Kanya. Gusto ni Lord na God first always. Amen? God first always. Sabihin ng katabi mo, God first. God first. So kung makakinig ka ng let us worship the Lord, God first. Always. Amen? So worship is not just singing. It is us surrendering. Surrender natin yung buhay natin. Yung time natin. If start the worship na surrender yung buhay mo. Surrender yung oras mo. This is the time to worship the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. So kingdom management begins when God is first our heart and life. So worship God daily, not only on Sunday. Amen? So paano natin ma-worship si Lord daily? Read the Word of God. This the true worship, truth. Pwede ka makadaig sa Ginoo. Amen? Makadaig sa Ginoo every day and night. Offer your life as a worship. Amen? Number 2, principle of first fruit. So ano yung first fruit? Malapit na yung first fruit natin. Next week. Next year. Next month. Hallelujah. Sabi nga dito sa principle of first fruit, God is first in our increase. Okay? So God is first in our increase. Okay. So, sabi dyan sa Proverbs 3, verse 9 to 10. I-honor mo si Lord gamit ang iyong kayamanan. Ibigay sa Kanya ang unang bunga ng lahat ng tanim mo. Pag ginawa mo yon, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at ang mga lalagyan mo mapupuno ng alak. Amen.
So sabi nga dito sa Proverbs 3 verse 9 to 10, no? Sabi dito mga kapatid, honor the Lord with your wealth. Amen? And sabi dito, and with the best part of everything you produce. Kung magtanim ka, mga kapatid, sabi dito, honor the Lord with your wealth. So, hindi lang sinabi dyan na honor the Lord, your God, but honor the Lord with your wealth. Amen? And with the beast part, beast, ang yung sabi dyan, beast. Sabihin ng katabi mo, beast. Best. Sabi dyan, best part of everything you produce. So, sino nagbigay sa atin ng lakas? Sino nagbigay sa atin ng kayamanan, buhay? Sabi doon sa Deuteronomy, no? Sabi doon sa Deuteronomy 16, na God give you the ability to produce wealth. So, sino yung nagbigay ng abilidad? Ang Diyos. Sino yan? Si Lord. Si Lord ang nagbigay ng ability to produce wealth. Amen? Sa bawat buhay natin. So, sabi nga dyan mga kapatid, dapat maintindihan natin itong first fruit because this is very important sa bawat isa sa atin. That's why, sa amin nga, nag-first fruit kami in whole year. Every first week of the month. Hallelujah. Every first week of the month, from January until now, natapos na kami. This month of December, 12 month, every week na income namin ay pini-first fruit namin ng Panginoon. Dahil alam ko yung principle ng Panginoon. Because the principle of first fruit is the principle of God. Because He is the one to give His only begotten Son first. Amen? Sino yung nagbigay ng first fruit? Una? Si God. Si God the Father. Kaya kung nakita ng Panginoon ang principle niya sa'yo, ay talagang i-bless ka niya. Amen. Amen? So sabi nga dito, mga kapatid, honor the Lord. Yung pagbibigay mo sa Panginoon ng first fruit mo is to honor the Lord. Amen? To honor the Lord with your wealth. Sabihin ng katabi mo, with your With your wealth. wealth and with the best part of everything you produce. Everything you produce. Sa ato pa, sabi nga dito, mga kapatid, sa verse 10, then He will fill your barns with grain. Ay, talagang ibibless ka ng Panginoon. And your vats will overflow with your wine. Ano yung symbol ng wine? Ang symbol ng wine, mga kapatid, ay blessing. Amen? Victory. Kapag galing sila sa panalo, ay talagang mag-celebrate sila. Amen? Mag-celebrate sila with the wine. Diba? Hallelujah. Because, sabi ng Panginoon, mga kapatid, we are victorious already. Jesus Christ, He give already sa Abba Father. Dahil si Jesus ang first fruit. Yon ang prinsipyo ng Diyos. Si Jesus Christ ang first fruit. Kaya binigay siya ng Ama para ikaw at ako na kanyang mga anak ipakita sa iyo na ang lahat ng nasa iyo ay hindi yan sa iyo. Galing ng Panginoon yan. Amen. Sabi nga dyan sa Colossus, di ba? God created all, everything created because of Jesus Christ. Amen? So, lahat ng mga bagay nandito sa mundo ay create ng Diyos para kay Kristo. Amen? Para kay Kristo. Kaya yung tayo na connected na kay Christ, kay Christ, sino si Christ? Si Christ ay first fruit. Amen? Si Christ ay first fruit. Siya yung unang bunga na binigay ng Ama, ng Abba Father, dito sa mundo para ikaw at ako ay mailigtas. Kaya lahat ng mga bagay na nandito sa atin ngayon ay hindi yan sa'yo.
Kanino yan? Kay Christ. Amen? Kay Christ yan. Kaya lahat ng nasa iyo ay hindi yan sa'yo. Yung buhay mo, yung kayamanan mo, yung wealth mo, yung trabaho mo, yung kalakasan mo, hindi yan sa'yo. Ay galing yan ng Panginoon. Amen? That's why tinuturuan tayo na i-honor si Lord sa wealth natin. Dahil yung wealth na sa iyo, hindi yan sa'yo. Pinahiram lang yan ng Panginoon. Amen. Bakit sinasabi nito? With best part of everything you produce. Amen? Hallelujah. Dahil gusto ni Lord na best. Yung first fruit mo, yun ang best. Yun ang best mo. Dahil yun ang unang ani. Amen? Hallelujah. Pinipredict mo na ang Diyos this year. Hallelujah. Alam mo ba, this coming 2026 is the sabi ng isang prophet, ano yon? The year of harvest, overflowing finances. Kaya, hallelujah, yung mga naniniwala lang, sabihin sa katabi mo, naniniwala ka ba? Naniwala ka ba? Kung naniwala ka, hallelujah, honor the Lord with your wealth. Amen. Amen? Kaya excited ako dahil this coming 2026 ay talagang mag-harvest na kami. Amen. 1 year nga kaming nag-first fruit. Amen? 1 year nga kaming nag-first fruit ay talagang mag-harvest na kami. Hallelujah! Amen? Bagong balay, Mac, di ba? Hallelujah! I declare, Bagong mga sakyanan. kapatid, na yun talaga, ibigay talaga yan ng Panginoon. Amen? Amen. So sabi nga dito, then He will fill your barns with grain, and your vats will overflow with good Amen. wine. Amen? So isa sa mga testimony talaga, nag-testify ng ganito, ay yan si Chichi at si Jea. No? Sa Thanksgiving, pa-testimonyhon man nato sila. Ay talagang sila din nagulat sa ginawa ng Panginoon sa buhay nila. Amen? Ay, kapag mag-first fruit ka, mayroon talagang kaba. Kapag mag-first fruit ka, talagang hindi mo pa gusto yun. Pero hindi mo yun principle ng Panginoon na mag-first fruit tayo. Amen. Amen? Bakit may kalakasan na bakit may kalakasan ako na mag-first fruit tayo? Dahil apply namin, nag-first fruit kami within whole year. Amen? Samantala, this coming January, ano yung income mo within that month? Mga kapatid, yun lang yun ang i-first fruit mo. Ay talagang ang balik sa'yo, ay kung maniwala ka, may gagawin talaga ang Diyos sa buhay mo. Amen? Hallelujah! So, sabi nga dito sa Exodus 23:19, Bawat taon, dadalhin nyo ang mga unang bungas ng inyong mga tanim sa lugar kung saan nyo ako wino-worship. Ako si Lord na Diyos nyo. Huwag nyong ilalaga ang batang tupa o kambing sa gatas ng nanay nito. Amen. So, anong sabi dan? Every year. So, sabi nga dito, as you harvest your crops, bring the very best of the first harvest to the house of the Lord your God. You must, sabi ng katabi mo, you must You must not cook a young goat and its mother milk. Amen? Hallelujah. So, sabi nga dito, the best every year. Hallelujah. Amen? Amen. Dahil yun ang kalooban ng Diyos na mag-first fruit tayo because God, He give first, the first fruit, which is Jesus Christ. So, first fruit is about priority. Sabihin mo sa katabi mo, priority. Priority. If we talk about first fruit, is God first in our increase. This is our priority. Sinong gusto dito mag-increase? Amen. Sinong gusto dito mag-increase? Amen. Ayun, gusto nga tayo ng malaking sweldo, di ba? Amen. Hallelujah! Gusto tayo ng malaking sweldo. Gusto natin ng malaking income. Amen. Hindi yan magawa ng tao. Dahil yung
may mga amo talaga or may mga ano yun, amo, di ba? Hindi yun magbigay ng increase sa'yo. Amen? May iba din naman na magbigay ng increase. Pero kung si Lord, dahil si Lord ang pinaka-best, ang pinaka-amo natin, siya yung pinaka-boost natin sa trabaho, kung siya ang unahin mo, by your first fruit, kahit yung tao na hindi mag-increase ay talagang i-increase niya. Hindi niya mapigilan. Bakit? Hallelujah. Bakit? Dahil nagbigay ka na ng first fruit mo. Kaya I challenge everyone, no? Lahat, kahit na student ka pa, mag-first fruit ka. Paano, imong iphon na daan, pila may aho ang kuan, pila may aho ang kwarta usa ka buwan. Amen? Hallelujah. Kuhaan to nimo sa imuhang plite, imong i-minus, mani akong plite, mao na ni ang ako ang madawat everyone. So, mao to ang imong first fruit. Amen? So, karon pa lang daan, kami, nagtigom na midaan sa among first fruit. Kay karong January, mag-first fruit gyapon mo. Even 1 year na mi nga nag-first fruit. This coming January, mag-first fruit gyapon mo. Amo na nang gitiguman daan. Para dili ka maapiktuhan. Maapikihan. Amen? Hallelujah. Because we know what is the principle of God. It's about first fruit. This is very important because mauna siya tithes nimo sa tibuok tuig. Amen? Because tithe is first fruit po na siya. Amen? Ang pag-ampo nimo kanang before ka mukaon, nag-ampo ka, first fruit na nimo. Imong giuna si Lord, first nimo si Lord. Nasabtan na to? Tanan nimo gibuhat kaning Sunday, first fruit nimo. Amen? Because Sunday is the first day of the week. First fruit nimo. So, kung lahat ng panahon inuuna mo si Lord, first fruit mo yan. Amen? We talk about money, or we talk about wealth. Sabi dito, yan ang first fruit mo. I-bless ka ni Lord sa increase, sa bawat wealth na binigay ng Panginoon sa increase siya ng Panginoon dahil nag-first fruit ka. Okay? So number 3, sabi dito, give God the first and best. Sabi ng katabi mo, first and best. First and best. First and best. Amen? Amen. Ibigay sa Panginoon, first First and best. best. So sa mga gusto talagang mag-first fruit at saka may paano ko 'yun gawin? Okay? Mangutana mo na mo. Mangutana mo sa mga life group leader. Kay balo na sila. Okay? So, number 2, sabi dito, trust God as your source, not your money. So, sino yung source mo? God, God. dili yung kwarta, dili yung money. Amen. Number 3 principle of gathering. Why we go to church? Why we go to church? Sabi dito sa Hebreo 10:24 to 25. Maging concerned tayo sa iba at i-encourage natin ang isa't isa na magmahal at gumawa ng mabuti. Huwag nating itigil ang pagsasama-sama natin para mag-worship gaya ng ginagawa ng iba. Instead, palakasin pa natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen. Sabi nga dito mga kapatid, let us think of way to motivate one another to act of love and good work. Amen? Yon ang kalooban ng Diyos na why we go to church. Because yon ang kalooban ng Panginoon mga kapatid, let us think of ways to motivate one another. Sabi ng katabi mo, motivate one another. Motivate one Yung another. smile mo pa lang ay nakamotivate na. Amen. Amen? Yung presence mo pa lang ay talagang na-motivate na ako. Amen? Amen. Yon ang very important. Kaya nga, sa mga kasama natin na kahit nasa ibang mundo, ibang nation, okay?
So, sinabihan natin na mag-fellowship pa rin. Amen? Amen. Kahit yung mga kasama natin sa Mindanao ngayon. So, sinabihan din natin na mag-fellowship sa online. Amen? Sabi nga dito sa verse 25, mga kapatid, and let us not neglect. Sabi ng katabi mo, let us not neglect. Let us not neglect. So, may sinasabi ba na ihinto? Wala. Wala. Amen? Bakit may mga times na maghinto tayo ng fellowship? Hindi yun principle ni Lord. Principle mo yun. Amen? Amen. Principle mo yun. May mga panahon hindi tayo mag-fellowship. Pinipili natin yun. Dahil lahat naman talaga ng time ay galing sa Diyos, hindi sa iyo. May time ka talaga. Pinipili mo talaga. At choice mo yun na hindi ka mag-fellowship. Pero ang pag-fellowship, mga kapatid, is kagustuhan ng Diyos para ma-motivate ka. Amen. Alam mo ba na ang tinitingnan ng Diyos ay need mo? Alam mo ba na need mo yon, hindi yung need ng Diyos? Walang mawala ng Diyos kapag hindi ka magsimba. Amen. Walang mawala ng Diyos kapag hindi ka magbigay. Walang mawala ng Diyos, sinong mawalan? Tayo. Tayo. Dahil lahat ng ginawa natin ay para sa atin. Amen. Amen? Kaya kung in love tayo kay Lord, para sa iyo yon. In love si Lord sa iyo. Amen. Amen? Hallelujah. Lahat ng binigay natin ay para sa atin. Amen? So sabi nga dito sa 25, and let us not neglect our meeting together, as some people do. So may mga tao talagang gumagawa ng ganito, na hindi, or hininto nila yung pag-fellowship, pero sabihin sa katabi mo, hindi yun ikaw. Amen? So sabi nga dito, mga kapatid, but encourage one another. So, kaya in-encourage ko ang bawat isa, huwag mong iniglect. Sabihin sa katabi mo, huwag mong iniglect. Magpili ka, may in-OP tayo. O Sunday, pwede ka magpili, morning or night. Amen. Amen? Hallelujah! So mamaya, may magsimba sa atin mamayang gabi. No? So sabi nga dyan, mga kapatid, especially now that the day of His return is, sabi dito, drawing near. Malapit na. Amen? Amen. Hallelujah! Ay talagang nakakabigay ng happiness sa bawat puso natin kung bumalik ang Diyos nasa time tayo ng pagsamba. Amen? Alam ba ninyo, sabi ng mga biblical, Bible scholar, babalik ang Diyos sa time na nagsamba tayo sa Kanya. Alam ba ninyo yon? Hindi nyo alam. Kaya nga, kung nakita nyo yung mga video sa rapture, di ba may nagsimba? Nagsimba sila. Amen? Amen. Because babalik si Lord sa time na, sabi nga doon, sa time na hindi alam ng lahat na babalik siya. Ang ginagawa ng iba, nagpatayo ng bahay. Ang ginagawa ng iba, nagtatrabaho. Ang ginawa ng iba, nagpakasal. Amen? Hindi alam nila na babalik na ang Diyos sa araw na yon. Babalik talaga si Lord sa araw na sinasamba natin siya. Amen? Kaya, ito ang encourage ng Panginoon. Encourage one another. Ano yung encouragement niya? Do not neglect to worship God. Every fellowship. Hindi sinabi nito every Sunday. Sinabi nito every fellowship. Amen? Every meeting together. Amen? Kaya, mga kapatid, because ang pag-return ng Panginoon is drawing near. Amen? Hallelujah. So, sabi nga dito, mga kapatid, Psalms 122 verse 1. Tuwang-tuwa ako nung sinabi nila sa akin, tara, pumunta tayo sa bahay ni Lord. Amen. Sabihin mo ng katabi mo, tuwang-tuwa ka ba?
Tuwang-tuwa ka ba? Tuwang-tuwang ko, tuwang-tuwang. Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa ka ba? Na sinabihan tayo, magsimba tayo. Amen. Simba na po. Or basig tuwang-tuwang. Sabi dito mga kapatid, rejoice with those who said to me, let us go to the house of the Lord. Amen? Ay talagang tuwang-tuwa tayo, hindi tuwang-tuwang. Amen? Hallelujah. So sabi dito, church is not a building. Sabi dito, hallelujah, it is a spiritual family. Amen? So church is not a building. It is a spiritual family. Sabihin ng katabi mo, we are family. We are We are family. one. We are We one. are heirs of Christ. We are heirs of Christ. Amen? So we grow, are corrected, protected, and strengthened together. So mutubo ta, we grow together. Kinukorek tayo. Pero protektahan tayo, strengthened together. Amen? Happy ka ba na nandyan yung katabi mo? Amen. Happy ka ba? Amen. Amen? Di ba happy? Encourage one another. Simba ta. Amen? Hallelujah. Be faithful in attendance. Sabihin mo sa kapatabi mo. Be faithful in attendance. Be faithful in attendance. Hallelujah. Be planted, not just visiting. Amen? Hindi lang yung bisita ka. Sabihin mo sa katabi mo, planted ka na. Planted ka na. Tinanim ka na dito, hindi ka na talagang nangugat na ka ba? Amen? Amen. Tinanim ka na. Hindi ka na pwedeng ibton. Amen? Hallelujah. So Acts chapter 2, verse 42. Ginamit nila ang oras nila para matuto sa mga apostles. Nagsama-sama silang parang magkakapatid. Nagsalo-salo sa pagkain ng tinapay at nagpipray. So kung sabihin natin ang principle ng Bible, ang fellowship talaga, ay talagang doon sila matulog, kain together, amen, grow together, Talking together. talking together, fellowship together. Amen. Because ang true fellowship, mga kapatid, ay nagsama-sama talaga all believers. Amen. Amen? Hallelujah. No? Kaya sabi nga dyan, all the believers devoted themselves to the apostles, teaching unto fellowship, unto sharing in meals, including the Lord's Supper, unto pray. Amen? Talagang totoong believer ka, ay talagang devoted ka sa kanyang pastor, sa kanyang pastor. Sino yung mga apostol? Mga pastor. Amen? Kung anong sinasabi ng pastor, ito, ang sinasabi ng pastor, apostle, may fellowship tayo, devoted ka. Amen? Ayun ang talagang pinipray ko. Walang mag-absent sa mga fellowship, sa mga gathering. Yun ba ang pinipray nyo? O, mukhang ako lang nag-pray nyon. Kaya nga ba'y ginaampo na to? Nga walay mo absent sa mga fellowship? Amen? Hallelujah. Kung tinuod ka nga believer, sabihin mo ng katabi mo, if you are true believer, devoted ka sa iyong buhay at sa apostle. Amen? Saan ka devoted? Sa iyong sarili, dahil yung pagsamba mo sa Panginoon ay para sa iyo yun. Amen? Hallelujah. Number 4, principle of God. This fellowship. Connected lang to, growing together in love. Dito naman tayo sa life group. Yung fellowship every week, may life group tayo. Sabi dyan sa Acts, diretso lang, 44 to 47, Pagpatuloy sa pagsama-sama na parang magkakapatid ang mga disciples at shinare nila ang mga ari-arian nila sa isa't isa. Binenta nila ang mga properties nila at mga gamit. Tapos, dinistribute nila sa lahat ng perang kinita ayon sa kanya-kanyang pangangailangan. Araw-araw, nagbi-meeting sila sa temple. Sama-sama silang kumakain ng tinapay sa mga bahay nila. Kumakain sila na masaya at maluwag sa kalooban nila. Nagpupuri sila sa Diyos at natutuwa sa kanila ang lahat ng mga tao. Araw-araw, dinadagdag ng Panginoon
sa grupo nila ang mga nagliligtas. Amen! Hindi ka ba nagtaka, bakit tayo-tayo pa din? Bakit wala pang nadagdag? Ito ang prinsipyo ng Panginoon. Magdagdag lang ang Diyos kapag palagi ka nang nag-fellowship. Sabi nga dito mga kapatid, and all believers meeting together in one place and share everything they had. They sold their property, possession, and share the money with those need. Do worship together at all the temple each day, meet a homes for the Lord's Supper, and share their meals with great joy and generosity, all while praising God and enjoying the goodwill of the people. And each day, the Lord added to their fellowship those who were being saved. Amen? So, hallelujah, bakit mag-add si Lord? Every day, sabi lang, each day, the Lord added. So, sino yung mag-add? Si Lord. Amen? Kung, sabihin sa katabi mo, kung palagi ka nang nag-fellowship. palagi kang nag-fellowship. So, anong fellowship natin dito? Okay. Ecclesiastes, amen. Chapter 4, verse 9 to 10. Mabuti ang dalawa kaysa sa isa. Kasi may mas mapapala sila sa pagtatrabaho nila. Pag nadapa ang isa, tutulungan siya ng kasama niya. Pero pag nag-iisa yung nadapa, kawawa, walang magtatayo sa kanya. Amen. Ay palagi natin itong inaano sa banag asawa. Pero sa fellowship ni. Amen? God never designed believer to walk alone. Fellowship brings strength. Hallelujah. Strength. Accountability. Sabihin sa katabi mo, accountability. Accountability. And encouragement. And encouragement. Amen? Kaya, sabihin, kaya, mga kapatid, join a life group every week. Amen? Dahil, ang totoong nagka-fellowship, yung naka-appeal ka sa life group. Amen. Amen? May life group tayo online. May life group tayo physical. Every week yan. Dahil yun talaga ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Hindi lang yung every Sunday. Kalooban din yun ng Panginoon. Every week talaga, may life group. Dapat may life group talaga tayo. May life group ka sa family mo. May life group tayo sa mga kasamahan natin. Amen? So, every Saturday, may life group din tayo. Kapag walay life group sa imuha, naay Saturday, may life group tayo. Amen? Pwede kang pumunta dito para maka-attend ka ng life group. So, walk with spiritual family. Hallelujah. Amen? So, number 5, the principle of praise and worship. Inviting God's presence. Psalms 22 verse 3. God, okay. Psalms 22. Pero ikaw ang banal na Diyos. Naghahari ka, ikaw ang pinupuri ng Israel. Amen. So sabi dito mga kapatid, no? 22 verse 2. 3. Yet you are holy. Okay? Ito ba? Yet you are holy. Enthroned on the priest of Israel. Amen? Hallelujah. Sa pag-worship mga kapatid, talagang ibibigay natin sa Kanya ang trono ng Panginoon. You are holy. Amen? Sabi nga dito mga kapatid, sa Chronicles chapter 20 verse 21 to 22, kung mag-worship yung mga tao. Second Chronicles, sa mga nakauna. Chapter 20, verse 21 to 22. Pagkatapos kausapin ang mga tao, nag-appoint siya ng mga kakanta at mag-worship sa pagiging banal ni Lord. Kumakanta sila habang lumalakad sa unahan ng army. Purihin natin si Lord kasi forever ang pagmamahal niya. Amen. So sabi nga mga kapatid, after consulting the people, the king appointed singer to walk ahead of the army. In a frontliner, good ang mga singer to the Lord and praising Him for His
holy splendor. This is what they sang. Give thanks to the Lord, and His faithful love endures forever. Verse 2. Nang nagsimula silang kumanta, ginulo naman ni Lord ang mga lulusob sa Juda ng mga taga-Amon, mga taga-Moab at mga taga-Edom. Amen. Unsay nahitabo mga kapatid? Anong ginawa ng Diyos? Ginulo niya yung kalaban. Amen. So yung praise and worship pala, yun ay warfare. Sabihin sa katabi mo, warfare. Kaya wag kang mag-ano-ano lang, basta makatugtog ka lang, makaano ka lang na walang preparation. Amen? Amen. Dapat nag-prepare ka sa sarili mo. Prepared ka na dahil ang sinisimba mo or sinasamba mo ay ang Diyos na buhay. At yung pag-worship, mga kapatid, ay talagang tayo ang frontliner. Amen? Tayo ang frontliner dahil may ginagawa ang Diyos sa spiritual realm. Ang kalaban dati, physical, nakita talaga, na ginugulo. Amen? Ng Diyos, ang mga army ng Ammon, Moab, and Mount Seir. Hallelujah, to start fighting among themselves. Silang tanan, nag-away-away ra. Amen? So, sa spiritual realm, kung mag-worship tayo sa Panginoon, ito ang ginawa ng Diyos diyan sa spiritual realm. Hindi makakita ang demonyo sa buhay mo. Amen? Mag-away-away sila. Amen? Amen. Hallelujah! Ginawa yun ng Panginoon. Sabi nga, mga kapatid, praise, invite God present, and release victory. Kaya hindi basta-basta. Kung nandito ka sa front, hindi basta-basta, sabihin sa katabi mo, hindi ka basta-basta. Hindi ka basta-basta. Mutugtog ka lang, wala kay devotional, anong simanaha. Dili basta-basta. Amen? Amen. Unya, sige kag tugtog, wala kay word ni Lord. Tinuod, wala ka makasimba sa Ginoo, kay ang tinuod nga pagsimba, spirit and in truth. Ya, nagtugtog ka, nag-awit ka dire, unsay mahitabo ana. Sa sa Episo chapter 6:16 na ay mga pana. Amen? Na ay mga pana na ginapana. May fire arrows or ano yung sabi yon? Nagliyab na arrows. Hallelujah. Kaya kung hindi ka spiritual, huwag na lang basta-basta dahil sa mga musician, sa mga singer, ginulo ni Lord yung kalaban. Amen? Paano ka makagulo? Ikaw ang nagbigay ng gulo. Di ba? Kaya nga, hindi basta-basta yung mga musician, hindi lang basta na tugtog ka lang ng tugtog, hindi ka nag-prepared sa buhay mo, sa sarili mo, wala kang devotion. Amen? Hallelujah. Hindi nagtikran. Prepared nga. Nasabta na to? Amen. Sabi nga dito, in addition to all of those hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil na ay mga nagdilaab na arrows. Ginapana. So, asa makakuhag pagtuo? Shield of faith. Romans 10:17. Tanawa, basaha. Romans 10:17. Saan ka magkakuha ng faith? Sabi dito, so faith comes from hearing. Saan galing ang faith? Hearing comes Hearing from the word. That is hearing the good news about Christ. Wala kang devotion. Saan ang good news? Wala kang faith. Amen? Amen. Walang devotion, walang worship. Kaya nga, yung mga musician, mga singer nandito, pinoprotektahan ko, yun ang trabaho ko. Kaya huwag nating isalang, diretso. Amen? Amen. Dahil pinoprotektahan ko, yung iba siguro hindi nila hindi nila Intindihan. maintindihan. Bakit ganun?
hindi ka nakaintindi dahil hindi ka nagbasa ng Bible. Amen? Pukawas Amen. sa mga natulog. Basig na yung natulog ito sa gawas. Okay? So, amen? Okay, so, asa na makmak? Okay, so go there. So mo? Okay, so faith comes from the hearing. That is hearing the word or the good news about Christ. Christ. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, love ka ni Lord. Love ka ni Lord. Mga musician, sabihin mo, love ka ni Lord. Dahil proniprotektahan ka ng Panginoon. Amen? Hindi basta-basta yung nandito ka, hindi basta-basta. Kaya nga, palagi kong sinasabi, mag-devotion kayo dahil yung devotion ay protection. Amen? Hallelujah! Hindi basta-basta. Ang dami nga mga pastor na nag-preach na dito. Madali lang yung pag-preach pero walang word ni Lord. Talagang masisira talaga. Amen? Hallelujah! So, sabi nga dito mga kapatid, worship change the atmosphere before situation change. So, ang worship, yun ang maka-change ng atmosphere. Kung may atmosphere, may spirit of angry, may spirit of anger, or may spirit of loneliness, ma-change yun dahil sa worship natin sa Panginoon. Amen. Amen? So, praise God is every season. Sabihin sa kapatid mo, praise God is every season. Praise God in every season. Hindi lang Sunday. Hindi lang Wednesday. But every season. Hallelujah. Worship even before the breakthrough. Amen? Worship is personal encounter. Sabihin mo sa katabi mo, personal encounter. So ano yung worship? Personal encounter. Hindi ka talaga maka-worship ni Lord kapag wala mo ma-encounter si God. Amen. Amen? Okay, tapusin ko na lang to. The principle of submission. Authority brings protection. Hebreo 13:17. Sundin nyo ang mga leaders nyo at gawin nyo ang mga utos nila. Hindi sila tumitigil sa pag-aalaga sa inyo kasi mananagot sila sa Diyos sa mga ginagawa nila. Pag sinunod nyo sila, masaya nilang gagawin ang trabaho nila. Pero kung hindi, gagawin nila yun na mabigat ang loob at hindi yun makakatulong sa inyo. Amen. So ano yung anong kalooban? Ano ang principle ng submission? Why I submit my mentor? Bakit mag-submit kami sa mentor ko? Dahil may mentor din ako. So authority brings protection. Hebreo 13:17. Sabi nga dito mga kapatid, obey your spiritual leaders. Sabihin sa katabi mo, obey your spiritual leaders. Obey your spiritual leaders. And do what they say. Their work is to watch over your souls, and they are accountable to God. So, saan kami accountable? Kay God. Kay God. Sabihin ng Panginoon, o anong ginawa mo kay ano? Bakit mo pinatugtog ng ano? O ano? Di ba? Hallelujah. Dahil yun ang duty namin. Mga kapatid, ang duty naman ninyo, obey your spiritual leader. Ano yung duty mo? Obey your spiritual leader. At ang sabi dyan, what do and do what they say. Sabihin mo sa katabi mo, do Do what they say. what they say. So kung anong sinabi namin, gawin mo. Amen? So sabi namin, mag-fellowship tayo. Fellowship tayo. Amen? Mag-first fruit tayo, first fruit tayo. Dahil para yun sa'yo. Hindi yun Amen. para sa kapitbahay, para yun sa'yo. Amen. Amen? Lahat ng sinasabi ko ay hindi sinasabi ko lang na sa akin galing sa word ng Panginoon. Amen? Kaya Amen. sabi nga dito, obey your spiritual leader and do what they say. Their work is to watch over your soul. Ang trabaho namin ay proteksyonan kayo, yung soul nyo. Amen? And be accountable to God. So mananagot kami sa Panginoon kapag hindi gawin namin yon.
Give them reason to do this with joy and not with sorrow. So yung reason mo na mag-submit ka, hallelujah, with joy. Sabihin sa kapatabi mo, with joy, with joy, not sorrow. not sorrow. Hallelujah. So sabi nga dito mga kapatid, that would certainly not be for your benefit. Dahil maapektuhan ka kapag yung leader mo ay apektado sa submission mo. Sino yung maapektuhan? Ang leader ba? Sino maapektuhan? Kayo, mga disciple. Hallelujah! Kahit nga may mga hindi sumusunod sa amin, mga kapatid, maapektado, may panahon nga apektado kami. Pero ang tunoong apektado ay kayo. Yung taong hindi sumabmit, yung taong hindi nag-ube, ay yun ang totoong apektado. Kahit na apektado kami, yun talaga ang totoong apektado sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen? That's why sabi nga dito sa Romans 13 verse 1, Dapat sumunod ang bawat tao sa mga leader ng gobyerno dahil ang authority ni na namumuno ay galing sa Diyos at siya rin ang naglalagay ng bawat may katungkulan sa gobyerno. Amen. Sabi nga dito mga kapatid, sa Romans 13, sinong nagbigay? Every must submit to governing authority. Dito sa church, government ba tayo? Hello? Government ba tayo? Kingdom. Ha? Kingdom? Government. Kingdom government. Sa labas nga. Mag-submit tayo. Amen? Mag-submit tayo sa presidente, kahit ano pang ginawa niya. Di ba? Hallelujah. Mag-submit tayo. Dahil yun ang kagustuhan ng Panginoon. Every must submit to governing authority, for all authorities comes from God. Saan galing? From God. And those in position of authority have been pleased there by God. So, sino naglagay sa amin dito? Si God. Si God, hindi ang tao. So, ang naglagay sa amin dito, ang naglagay sa presidente, ang naglagay sa mga leader, hallelujah, ang Panginoon, ang naglagay sa amin dito, as a pastor, sa Heirs of Christ, hindi ang tao, kundi si God. Amen. Amen? That's why sabi nga dyan mga kapatid, submit to our governing authorities. Dito sa church, kingdom authorities tayo, kingdom government. Amen? Kung Amen. kingdom government, ay talagang kung aralin mo yung kingdom, kung anong sinasabi ng king, yun na yun. Amen. Amen? Kung sabi ng king, okay, stop ang pagtinda sa buong lalawigan ng Norway. Stop. Walang magtinda sa alas 3 lang kutob. Ay talagang stop yon. So United Kingdom. Okay. United Kingdom. Ang sa pa ng mga king nga kuan? Nasod? O, Denmark. Umuingon ang king nga pamaagi sa Denmark. Okay. Walay ang tanan nga kuan. Tanan nga napasatiyan or tanan nga bata nga wa pa mahimugso. Nananay ko ang benepisyo hangtod inagkatiguang nila. Di na siya mawala. Amen? Dili pareha diri sa ato democratic. Sa magbuot, ang tao magbuot tungod kay demokrasya. Pero sa principle ni Lord, sabihin sa katabi mo, principle ni Lord, Principle ni Lord. kingdom. Kingdom. That's why principle of submission, authority brings protection. So submission is not weakness. It is wisdom. Hindi weakness yung pag-submit. Amen? That is wisdom. Bakit mag-submit ako sa kanya? Bakit mag-submit ako? Tao lang naman yan si pastor. Bakit mag-submit ako sa kanya? Sabihin mo sa katabi mo, wisdom yon. Wisdom yun. Kung mag-submit ka sa leader mo, wisdom yon. God works through delegated authority. Amen? So submit to spiritual leaders, maintain a teachable heart. Amen? Submit to spiritual leader and maintain a teachable heart. Last, principle of honor. God bless what we honor. 1 Samuel chapter 2, verse 30. Akong si Lord, ang Diyos ng Israel,
ang nag-promise dati na forever na mag-serve sa akin bilang mga priest, ang pamilya at mga angkan mo. Pero di ko na yan papayagang mangyari. Paparangalan ko ang napaparangal sa akin at susupain ko ang umahamak sa akin. Amen. Those who honor me, I will honor. Sabi ng Panginoon, kung sino ang nag-honor sa akin, ay i-honor ko. Ay talagang grabe. Sabi dyan, therefore, ang nakasabutan nga verse, the Lord, the God of Israel, say. Sino nagsabi? The God of Israel. The God of Israel, say, I promise, Nana, ED, that your branch of the tribe of the Levi would always be my priest, but I will honor, amen? Hallelujah. But I will honor those who honor me. So, sino yung i-honor ng Panginoon? Yung nag-honor Those sa who kanya. honor me. So, ano yung honor? Example, nag-pray ka, Lord, I pray nga i-bless nimo ang tibok simana nako, ang ako ang trabaho karon. Unsa man na, nag-honor ka sa amahan, i-honor na sa Ginoo. Amen? That's why, but I will honor those who honor me, and I will despise those who think lightly of me. Unsay giingon diha, naghuna-huna lang og sa Bisaya pa kana, lightly of me, murag gamay ra niya ang Ginoo. Amen? So ang pag-honor day imong gi-acknowledge nga dako si Lord. Ang pag-honor day sa Ginoo, imong gi-acknowledge nga siya ang tag-iya sa tanan. Amen? Pero Amen. dili ka mag-honor sa imong tithe, sa imong offering, sa tanan. Sa imong first fruit, sa imong kinabuhi, sa imong time sa Ginoo, o dili ka mag-honor, imong gihuna-huna nga gamay lang si Lord. Amen. Amen? Hallelujah. So that's why the Proverbs chapter 3 verse 9 sabi dyan, I-honor mo si Lord gamit ang iyong kayamanan. Ibigay sa Kanya ang unang bunga ng lahat ng tanim mo. Amen. Galatia chapter 6 verse 6. Dapat i-share nyo ang lahat ng magagandang bagay na meron kayo sa taong natuturo sa inyo ng salita ng Diyos. Amen. Sabi dyan mga kapatid, those who are taught the Word of God should provide for their teachers, sharing all good things with them. Amen? Sharing all good things with them. Hallelujah. So, sabi dyan mga kapatid, provide their teacher. God should provide their teacher. Kung may mga taong ginamit ang Panginoon, nagbigay kayo sa amin, God provide. Hindi talaga galing sa inyo dahil ang lahat ng nasa iyo ay galing niya ng Panginoon. Amen? Ang trabaho lang ninyo, sharing all good things with Him. Dahil ang lahat ng binigay ng Diyos na nasa iyo ngayon ay good things. Sabihin sa katabi mo, good things. Good things. Kung may good things ka, amen? Blessing na binigay ng Diyos. Hallelujah. Sharing all good things sa teacher mo. Amen. Amen? Hallelujah. That's kind of honoring. Honor opens door that talent cannot. So honor, nag-open sa door, ang talent, dili. Nakakay talent. Pero yung karakter mo, wala na based sa principle ni Lord. Dishonor yon. Amen? So dishonor brings limitation. Honor release blessing. Amen? Limited lang, ganito lang. Dahil hindi ka marunong nag-honor, ganyan lang. So kung gusto ka nga mag-increase ang buhay mo, ang blessing mo, ang pamilya mo, mag-increase lahat ng sa iyo, honor mo si Lord. Dahil i-release ni Lord ang blessing. Amen? Amen. Last, honor God, honor leaders, honor parents, honor authorities. Amen? I-honor natin si Lord. I-honor natin ang leaders natin. Hallelujah. I-honor natin ang parents natin. Amen? Kahit hindi ka anya-anya, no? Hallelujah. Pareha sa akin, di ba? Talagang makaingon ta ba? Saan ako pag-honor akong papag mama? Nga na ba? Kung makuan mo. Pero kung imong tan-awon mga kapatid, gigamit sila ni Lord nga mabuhi ka diri sa kalibutan. Amen? Amen. Sa uban siguro, maka-appreciate siguro kay grabe ang pagpanton, pagatiman sa imong papag mama.
sa imuha, ana, pero kanang itong kasakit na lang ang imuhang kanunay mahinumduman sa imong papag mama, makaingon sir ka, unsa na pag-honor ang akong parents? Sa aho, parihan ako, gagamay pa ko, nana ko nagkatulog sa laing balay. Oh, gamay pa ko, 11 years old, nagtinda na ko og kanang naay ice drop, tinda na ko og kanang mais. Nagkinabuhi na ko, nabuhi na ko para sa akong kaugalingon. Usahay makaingon ta, dili ko kauno sa akong papa. Pero mao gini atong timan-an, magkinaunsa pa, mao nagikuan sa akong mentor. Bisag unsa pa ay mong parents, mga igsoon, i-honor gyud nato sila. Amen. Hallelujah. And authorities. Hallelujah. Ang mga naa sa authorities. So, mao ni siya kingdom management summary. Nabasa na daday. Kingdom management summary principle on focus. Sabi diyan, worship God first, first fruit, priority, church planting, fellowship, unity, praise, presence, submission, protection, honor, blessing. Kung i-honor mo si Lord, blessing. Amen? So, Amen. closing, when we manage our life according to God's principle, we align ourselves with the culture of His kingdom. Amen. Culture of His kingdom. If you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Sabi dyan sa Isaiah 1 verse 19. Let us read last verse. Isaiah 1:19. When we manage our life according to God's principles, we align ourselves with the culture of His kingdom. If you are willing and obedient, Amen. So, saan tayo mag-obey? Sa Lord. Sabi dyan sa Isaiah, mga kapatid, verse 1 to 19. Verse 1 and 19. if you will only obey me, you will have plenty to eat. Very simple. If you will only obey me, you will have plenty to eat. Anong sabi dyan? Obey me. Me, nagrepresenta ni God. Why you obey God? Ano yung i-obey mo? Yung prinsipyo niya. Yung principle niya. Amen? So kung ino-obey natin yung principle ng Panginoon, you will have plenty to eat. So ang principle ay na hindi ka maubusan ng pagkain. Pagkain spiritual, pagkain physical, hindi ka maubusan, obey the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Hindi ka maubusan ng Word of God, obey the Lord. Hindi ka maubusan. Okay, nabasa ba ninyo nga moabot ang panahon sa Amos, sa Book of Amos, nga wala na ang mga tao di na mangita og pulong sa Ginoo? Di na mangita? Unsa may ilang pangitaon? Di na mangita og pagkaon. Unsa ilang pangitaon? Pulong na sa Ginoo. Amen? Moabot ang panahon nga ang pulong sa Ginoo na ilang pangitaon. Amen? So karon mga igsoon, ang atong gipangita karon mga tao. Amen? Mga tao nga magsimba sa Ginoo og may subay sa iyang prinsipyo. Sabihin mo sa katabi mo, mga tao ang atong ipangita karon. Amen? So, ang matag-usa, mga tao nga tinuod nga magsimba sa Ginoo, may subay sa iyang prinsipyo, kana ang atong ipangita. That's why invite your co-worker, invite your family, invite your loved ones, invite your friends nga makaila ni Jesus Christ. Amen? Dili ta mo sugot nga kita ra ang dito sa langit. Amen. Ay nang tapat ay sugot. Ay sugot. Ayog sugot nga kita lang nasa langit. Ato ang buhaton igsoon, mang-invite ta, share the gospel, share the good news. Because moabot ang panahon nga kadang mga tawhana nga di nato masiran, moabot ang panahon nga mangita na sila sa pulong sa Ginoo. Mutuo sila og dili, imong sangyawan, mutuo sila og dili. Ang ilang buhaton magdili sila, pero moabot ang time mga kapatid nga sila na mismo mangita sa pulong sa Ginoo pero wala na sila makitaan. Amen? Mao nang kakaron pa lang daan kung naa kay compassion sa imong classmates, sa imong kaila, sa imong amiga, sa imong pamilya. Hallelujah. Iampo nimo sila, i-share nimo ang gospel sa ilaha.
I-pray nimo sila nga makaila sila sa Ginoo. Amen? Amen. Hallelujah. So let us stand. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ora baya shana. Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maigsoon, kisa na yung mga gibati dire. Nga sakit, gibati nga sa may mga gibati nimo. So na kay mga gibati karon ning kabuntagon. Okay, walay gibati nga kuan. Sa may mong feel ba? Sakit, napakay gibati nga sakit. Pwede rin patas na tong kamot ug naa. Wala ra? Wala kay gibati. Praise God. Amen? So kung naaman, ikuha nimo hang tuo nga kamot. Imong ibutang imong tuo nga kamot sa gibati nimo. So ibutang ang imong tuo nga kamot sa imong gibati and I will pray. Hallelujah. Sige. O wala kay gibati, ibutang imong tuo nga kamot sa imong ulo. Tanan. Amahan sa pangalan ni Kristong Hesus and the power of the Holy Spirit. Holy Spirit, I acknowledge your power, your kingship, your lordship right now. Tanang sakit o balatian, spiritual man, emotional, physical, I command you right now, get out in this body right now, in Jesus Christ's mighty name. Tanan nga mga problema, nga nasinati, nga wala may subay sa imong prinsipyo sa Ginoo, I command you, get out in Jesus Christ's name. Ang matag usa nga kasing-kasing ug hunahuna nga wala may subay sa prinsipyo sa Ginoo, get out in the mighty name of Jesus. Ang tanan nga disobedient nga kasing-kasing, ang tanang wala pa makasabot sa pagsimba sa Ginoo, get out in the mighty name of Jesus. Ang tanang wala submission ng Espiritu, get out in the mighty name of Jesus. Ang tanan nga walay kagana sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, ang tanan nga walay kagana sa pagfellowship, get out ng Espiritu, pahawa sa mga anak sa Ginoo in Jesus Christ's name. Ang tanan, hallelujah, nga walay kagana sa pag-appeal sa mga life group, I command you, get out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Padayon ta sa pagbutang sa tungtoo nga kamot, diya sa imong ulo or sa part, sa sakit, nga na imong gibati. Kung wala kay gibati, diya sa imong, hallelujah, ulo. I command you, hallelujah, sakit o balatian, nga naa sa lawas sa anak sa Ginoo, get out sa pangalan ni Kristo Diyos. Go to abyss in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Salamat, Aba. I pray right now nga makabaton o kadasig, kalipay sa pag-alagad sa Ginoo ang matag usa. Makabaton ang matag usa, hallelujah, sa kadagaya, sa panalangin nga imong gihatag kanila. In the mighty name of Jesus. I pray, Aba, right now, nga ang matag usa, dili mahadlok sa pag-first fruit. In the mighty name of Jesus. Spirit of, hallelujah, dishonor, get out in the mighty name of Jesus. Ang tanan naagay kaisog sa pag-first fruit. Kay para kini sa ilaha in the mighty name of Jesus. I pray, Abba, right now. Hallelujah, by the power of the Holy Ghost. Overflow right now. Overflow sa matag usa in the mighty name of Jesus. I pray in the mighty name of Jesus, tanang sakit o balatian gikan sa ulo hangtod sa lapala pa sa tiil, pahawa sa pangalan ni Kristong Hesus. Ang tanang kalawad-on, ang tanan nga mga kawad-on, pahawa sa mong, hallelujah, sa among kinabuhi in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Abba, Father, we honor you. We glorify your name, O God, in the mighty name of Jesus sa imong mga kanakan. Amahan, dawata mong pagsimba, pagdaig, nining adlawa, o nining tibok simana. Cover us your precious blood, O God.
ang tanan namong panginahanglan, need na mo amahan ni si Manaha, imo nang gitagbo daan. In the mighty name of Jesus. Thank you, Abba, sa imong kamaayo. Thank you, Amahan, sa imong gugma. In Jesus Christ's mighty name. Amen. 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 Yes, O God. As we wait upon your name, Lord God, we proclaim your greatness, Lord. Here we are waiting for you, Lord. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. As we sing the song to the Lord, we declare, hide me in your love, bring me to Virtual my DJ. knees. Yes, oh Lord, may I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle. Come live in me, oh Lord. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wing. So Jesus, as we sing once again, as we abide in His name, in me I pray. Here I am longing for you. Here I am longing for you. Hide me in your love,
1 Corinthians 11:26, for as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So there are two special benefits of communion. Una, in 1 Peter 2:24, Jesus' wounded body brings total healing. Ikaduha, in Hebrews 9:14, Jesus' blood brings total forgiveness. So atong andamon atong mga communion elements, atong ipataas. Then let us pray. Abba Father, we lift to you these communion elements, the bread that represents the body of Christ, and this juice that represents the blood of Jesus. We believe and receive now the healing and the forgiveness of sins. In Jesus' name, amen. Kitang tanan magdungan sa pagpartaig. And together, let us declare the power of the blood of Jesus. Atong ibutang atong right hands, atong head. As we declare this with faith, the power of the blood of Jesus. By the blood of Jesus, I have been redeemed. I have been rescued from the power of the enemy. Satan has no power over my life. I have been set free from his domain and translated to the kingdom of Jesus Christ. Because I walk in the light, the blood of Jesus is cleansing me right now and continuously of all sins and all wickedness. By the blood of Jesus, I have been justified, and God sees me as if I have never sinned. Lord Jesus, thank you for your blood, because now it testifies in my behalf. It rebukes the dragon, the old serpent, demons, the forces of wickedness. The blood of Jesus itself rebukes sickness. It rebukes oppressions. It rebukes the curse. It rebukes anguish. And the evil is cast out of my home, out of my ministry, out of my finances, out of my family, and out of my life. Now the power of Jesus Christ lives in me. Amen. No, i-congratulate imong tupad igsoon. Ina, you are healed and you are forgiven because of Christ. Praise the Lord. So, napatay VIP? So, let us welcome to our family, Mr. Benry James Caria. So, atong pakpakan, welcome, welcome. Then we are so glad to see you. We see you again next time. No, I hope dili lang niya ang first and last, but daghan pang panahon nga makita ka namo. Praise the Lord. So if you want to grow your faith in Christ, no, kitang tanan, apil ta sa atong mga life group every week sa gidiscuss na ni Daddy ganina. Apil ta, and I encourage you to enroll in our life training process. So if you are interested nga mo enroll, kay mo apil sa mga life group, do approach our ushering team na sa likod para ma-assist ka, mapaila-ila ka sa imuhang mahimong life guide. And of course, para before ta sa benediction, para sa atong announcement. Okay, so natay gamay nga kausaban, okay? Please bear with us sa atong mga announcement para sa atong upcoming anniversary and of course sa atong upcoming events. Karong Biyernes hangtod sa Sabado na ay youth camp. Okay, I encourage young people, Odema Youth Camp, December 26 to 27. Brato ra kayo ang registration, 100 pesos only with 2 cups of rice. So sa tanang mga batanon nga niya karon or na kay kaila, invite nga makaten ani nga camp. Ana lang na siya sa Tinago sa Holy Gate nga church. Kay mag-start og 9 a.m. So take note sa mga dadonon nga mga butang, dili lang ang imong kagwapo o kagwapa ang imong dadon, dadaning mga butanga. Bible notebooks, sleeping materials, utensil, extra t-shirts, and of course, offering. Okay, for more information about ana nga camp, no, please pag-ask sa imuhang life guide. So karon na nang Friday, wala na may klase. So I hope available na gyud atong mga batanon karon. Then of course, karon ng Sunday. Tama ba? Inay mo tupad, uy, karon ng Sunday. Karon ng Sunday atong year end, atong pagpakan si Lord. Woo! Praise God! Nga naman, for the whole year, atong i-celebrate ang pagkamaayos sa Diyos for the whole year 2025. So sa kingon na ni Daddy ganina, for the year 2026 is the year of harvest. More good na season sa Israel next year. So naata sa
dapat ma-align ta sa season nga nasa Israel. So, harvest na next year. Amen. So, kung nagtanong ka this year, so karon pa ko, ganina pa ko nakarealize, samtang gidiscuss ni Daddy nga, nagtanong me this year. So, harvest na me next year. Praise God! Woo! So, the Sunday na, ayaw mo ka tingala ha, nga walay tay service alas 9. Alas 2 mag-start ato ang service. So, mag-andam ta sa atong mga exchange gift worth 200 pesos nga pwede sa lalaki, pwede po sa babae. Take note sa mga dress code nga suoton. Okay? Kay naatay mga color coding sa sinina nga atong suoton. Then, sa mga pagkaon nga atong dadon. Okay, napatay time mo prepare kay alas 2 pa man ang ato ang service. Okay, bali pa ni hapon ang ato ang andamon. So mauna karong Sunday. Balik ka ingon ang tupa din na Sunday na. Praise God. So wala na tay night service ana. Next announcement of course, naatay Bohol Thanksgiving Day this Monday. Hallelujah. So dili ra na Ears of Christ kon dili whole Bohol nga mga churches, mga Kristohanon, body of Christ. So mag-involve daana then usa ang ato ang usata nga mo play sa praise and worship after lunch sa BTD sa Bohol Thanksgiving Day. So naa po na itong mga batanon ana dili lang para mag-play kundi manindag tubig. Praise God. Bitaw. Okay? So naata na mo ng mga batanon make way nga maka-practice na mo kay next week na. Okay? Usa na lang kasi mana ang inyong preparation. Nga naapay youth camp, naapay year-end. So daghanan mo i-prepare, manage your time well kay kuana hectic na ang schedule. And of course, atong last nga announcement is ato ang upcoming anniversary this January 25. So mao ni siya ang naay kausaban, okay? Di ba nagsabot man ta last time nga ang atong registration is for the venue. Then magtampo-tampo lang ta sa pagkaon. So ang naitabo karon para less hassle, dili na ma-stress si Ate Fe nga magluto pa siya. Kay of course mag-beauty rest ta dapat ana kay di ba mag-bridal ta unya stress ang imong naong kay nagluto pa ka, nanimaho pa kang anuhoy. Unsa ba na imong nanimaho kang aso, di ba? So okay ra nay aso nga background kay naka-bridal man ka background ang aso pero lahi kung nanimaho kang aso. Okay? So mao na ang atong buhaton para gihunahunaan gid sa atong man of God nga para ma-less hassle ta. So napoy instruction si Lord kay gipadaygan gyud ta ani bali tulo ka buok ang gadamgo ani. So ang atong buhaton ani ang atong 300 pesos nga registration is ato nang ibutang sa catering service. Okay, nalipay bata nga magpa-catering na punta. Yay! Hallelujah! Okay, ang atong catering is 330 per head. But tungod kay harvest naman next year, 300 na lang per head ang inyong registration. Then of course, kay naman tayo venue nga worth 25,000 lang naman. Okay? So, dili naman ta mag-registration sa venue. Ang atong buhaton na is mag-sponsorship ta, mag-pledges ta, matag-usa. Depende sa imuhang mahatag according sa gidakon sa imong paghigugma sa ministry. So, mag-pledges ta para makam up na to ang 25,000. Is it possible? Yes, nga naman. Sa Team 40 pa lang ha, year-end sa Cebu, nagasto ang team. Katong nangadto ba, 8 man may kabuok. Nag-spend mi og 80,000. Okay? Sa among pag-attend sa year-end. Katong 80,000, nahimo tong possible tungod kay gitabangan sa tanan og nag-sponsorship pod ang matag-usa. So, kanang 25,000, gamay ra na kaayo sa 80,000 nga gigasto sa year-end nga sa team ha. So kaya ra gyud na kayo. Inay mo tupad kaya ra na kayo. Hallelujah. Again, ayaw pag-expect nga ang naa sa gawas ang unang gamiton sa Ginoo. Of course, kita ang unang gamiton ni Lord. Inay mo tupad ikaw. Okay? Kita ang unang gamiton sa Ginoo para sa ato ang venue. So mao na siya nga to ang mga nakausaban, okay? Sa maragamay nga kausaban kay pagkaon naman abot atong pagkaon ang nausab. So take notes sa ato ang suoton, okay? White bridal. No, mga lalaki dili na mo magkanang tuxedo nga black, as in white gyud ang tanan anang tayma. So prepare yourself
Sa gingon na ni Daddy ganina, you give your best para ni Lord. Ana nga time maghatag sa atong first fruit. Okay, excited na bata? Hey, pakita ko na yung excited sa imong tupad, be. Hallelujah. So, tanan ato nang gitugyan ni Lord, tanan nga preparation. Again, kung natay mga pangutana, approach mo sa inyong mga life guide kay para sila maka-explain pa ninyog more. Hello. Okay, so actually, kaning bridal, na-miss lang ko kay January pa padayag na ni Lord. Amen? Last January ba? So last January, gipadayag ni Lord ang team nato this year sa bridal. So daghang mga amazing nga gibuhat ni Lord. Uban nga mga churches nga prophetic pod, ang ilang ginasuot pod, puti pod. This coming anniversary nila sa mata ning tuiga sa 2026, puti pod. Amen? Namiss ra po ko kay sa mga nagtigtan-aw mami sa mga prophetic church. Ang prophetic church nagkuha na sa deliverance, kandakin sila Holy Spirit, yun ba? So namiss po ko kaya mga ginasuot po nga gideclare ni Lord sa ilaha, puti po na ilang gisuot. Amen? So nakaingon ko nga, wow, this is kuan gyud ni Lord nga pamaagi ni Lord. Amen? So that's why excited ko kay this is instruction ni Lord. Excited ko nga ato ang buhaton. Amen? So kung wala kay tuxedo nga puti, kung naa kay tuxedo nga puti, okay, pero wala, puti ra katanan. Long sleeve, pwede ra ka mag long sleeve puti. Amen? Ang mga bae gyud ani mo itanaw na mura gyud siya magkasal. Pero si Ate Fe, nihangyo ra siya nga kuan na kono siya. Nga nang tuxedo. Long Okay. Okay. So, mani say ato ang kuan, then ang area nga Watikulo 25,000 na siya kay kita na mo exclusive na. Okay, exclusive na 25,000 kita na ana wala na ilain nga mo sulod. Okay, kita na air supplies. So na ditoy unlimited swimming pool. Unlimited nga mo swimming pool ka. Mag-swimming ka sa pool. Then, naibilyaran dito sa mga boys. Ganahan mong gibilyard. Videokihan. Videokihan, di ba? Naapoy TV. Naapoy TV dito. Ganahan nga magsigig kuan. Then, naanay area dito nga higdaanan nga aircon tanan. Tulo ka, dagko nga kwarto. Nga aircon tanan. So, ganahan po ng uban magchatong, magtumbalata. Naapoy na akong area dito. Dako nga area. So, sa wala pa makaadto, excited yun ko nga, inyong pamilya, kung mahimo, adto lang ta. Kung mahimo, adto mo matulog, ana. Kaya ang uban, pwede adto mag-10, adto matulog. Mga bata, adto sa aircon na to, pakatugon. Excited yun ko. Kaya nga naman, kita mong, kuha na ni Lord. Galaw ni Lord nga ato nang makuha ng tibok area. Amen? Ma-fellowship po na to ang usag-usa. Amen? So, mo na nga, inakaugma na, lunis man, mahimo mo, mga nangid na mo daan. Ma'am, absent sa akong buntag or absent sa akong, So, idobli ni Lord ang imuhang adlaw, 400, nga mo absent ka, ana, inaka Sunday or Monday. Idobli ni Lord, i-1/6 ni Lord ang imuhang adlaw. Amen? Hallelujah. So, I declare right now, okay? I-1/6 yun ni Lord. So, tanan nyo na itrabaho, inyo nang i-priority, i-1/6 yun ni Lord. Amen? Nakalimtan, UB, ay karong kanang 29, Ball Thanksgiving. Kumana? Kumana, no? So, karong sa wisdom, natay Ball Thanksgiving. Okay. Mao day maninda man tong mga batan-on no? Okay, so napa ba yung nakalimtan? Pwede ra dito mag-make up sa mga babae. Ayaw stress niyo kaugalingon. Pwede buntag na mo adto. Pwede na mo buntag mo adto. Pwede na siguro, di ba? Mga ligo na. Pwede na siguro na mga ligo ka di swimming Napa daw pool. ko na yung makeup artist. Naay makeup artist? Naay tig makeup.
kamulay sabot, mga bae, murag na ray, tag 1.5 ang usa? Ang usa na, ang usa. O, sa mga gusto magpa-make up, o, tag 1.5 ang pagpa-make up. Okay? So, pwede ra po, og na mga kamao mong make up, mga kauban, magtinabangay mo. Jake? Oh, si Jake, di ay. Oh, wala si Jake. Isa pa? Margie? Oh, Margie. Oh, tagaan na gud ninyo kuan si Margie kanang si kuan tagaan na gud ninyo kanang kuan pahalipay ang mag-make up ninyo. Okay, so atong enjoy ang ana nga panahon. And let us pray. Pray gyud nato na nga area. Amen. Pray nato na nga area. Then ang catering possible Kristohanon po ang mag-cater na to. Natay napunta nga catering Kristohanon. So mo ko na sa suki sa mga kuante. Suki nila ni sa mga gobernador. Ano mo. Kanang dira bitaw sa diha sa tabako. Kristiyana sila. So mo na possible nga catering na to. Okay, so let us raise your Bible and let us stand. Together, atong ipataas atong mga kamot and receive the blessing from the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. God bless and shalom everyone. Amen. So sa mga nasa online, take picture. Then sa mga to sa Mindanao karon sila Ate Elby to sa Mindanao. No? Sa mga nasa online, take picture. So God bless everyone.